Nagsimula ang pelikula sa isang flashback sa Rio de Janeiro, kung saan ang leader ng sindikato na si Hernan Reyes, ay naghahandang ipamana ang kanyang posisyon sa kanyang anak na si Dante. Ginawa niya ito upang protektahan ang kanilang kayamanan laban sa mga taong gustong magpabagsak sa kanila, at sinabi naman ni Dante na papatayin niya silang lahat. Ngunit binanggit ni Hernan na kung paghihirap ang ibinigay nila sa kanila, hindi sapat ang kamatayan bilang kabayaran, kundi sa halip ay pagpapahirap rin. Pumasok sila sa istasyon ng pulis na kanilang pagmamayari, at naghanda na sila upang palawakin pa ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, biglang sinalakay ang kanilang istasyon, at ang may gawa nito ay isang grupo na pinamumunuan ni Dom at Brian. Balak nilang nakawin ang buong safe na puno ng pera ni Hernan, at habang ginagawa ito, ang kanilang mga kasama na sina Elena at Hobbs ay nakikipagbarilan sa mga pulis. Naalerto sina Hernan sa nangyayari, at gamit ang dalawang sasakyan na sakay si Dom at Brian, hinila nila ang safe palabas sa kalsada. Hinabol sila ni Hernan at Dante kasama ang mga pulis, ngunit dahil sa mahusay na pagmamaneho ni Dom ay nagawa niyang mapatalsik sa sasakyan si Dante, bago nahagis ang kanyang sasakyan patungo kay Hernan, na agad nitong ikinamatay. Habang nasa tubig, iminulat ni Dante ang kanyang mga mata, at lumipat ang eksena sa kasalukuyang panahon sa Los Angeles. Pagkalipas ng 10 taon, makikitang tinuturuan ni Dom ang kanyang anak na si Little B kung paano mag-drift gamit ang sasakyan. Sa araw na iyon, bumisita ang ina ni Dom upang magsalo silang magpapamilya sa isang tanghalian. Nagbigay ng magandang speech ang kanyang ina patungkol sa kanilang masayang pamilya, bago pinagsaluhan ang masarap na pagkain. Pagkatapos kumain, ang iba pang mga kasama sa team ni Dom ay pinag-uusapan ang kanilang susunod na misyon. Sila ay binubuo ni Ramsey, Roman, Tej, at Han. Binigyan sila ng agency ng isang misyon, kung saan kailangan nilang nakawin sa Roma ang isang ninakaw na mga advanced computer chips. Sa pagkakataong ito, si Roman ang mamumuno sa kanila para sa misyon. Kinagabihan, pagkatapos patulugin si Little B, si Dom at ang kanyang asawang si Letty ay magkasamang natulog. Ipinahayag ni Dom na isa siyang taong walang kinakatakutan, ngunit natatakot siyang mawalan ng asawa at anak. Sa gabing iyon, isang babaeng nagngangalang Cypher ang bumisita sa kanilang bahay. Ang babae ay sugatan at nagulat si Dom sa pagpapakita nito, dahil si Cypher pala ang babaeng pumatay sa kanyang dating kasintahan na si Elena. Nanggigigil si Dom sa sobrang galit, ngunit binanggit ni Cypher na hindi siya dumating para ibalik ang nakaraan, kundi sa halip ay balaan siya sa paparating na panganib. Ikinwento niya kay Dom at Letty ang mga nangyari, kung saan dumating pala si Dante sa kanyang headquarters para nakawin ng isang advanced AI weapon, at nagawa niyang makontrol ang mga tauhan ni Cypher matapos nagawing bihag ang bawat pamilya ng mga ito. Nagawang makatakas ni Dante kasama ang dalawang tech guy, at noong papatayin na siya ng kanyang mga tauhan, ginamit ni Cypher ang isang device upang hindi gumana ang mga baril nito. Nilabanan niya ang kanyang mga tauhan, hanggang sa wakas ay nakatakas siya sa pamamagitan ng elevator. Nagbabala si Cypher kay Dom patungkol sa paparating na gyera, kung saan ang bawat miyembro sa pamilya ni Dom ay siguradong madadamay. Kinabukasan, sina Dom ay binisita ng ahensya sa pangunguna ni Little Nobody, na nagsabi sa kanila na ikinulong nila si Cypher sa kanilang black site at kinumpirma ang kwento nito kagabi. Ang grupo ni Roman ay nakapunta na sa Roma, ngunit napagtanto ni Dom na walang inutos na misyon ng ahensya sa kanila, kaya malamang na ito ay isang setup. Pagkalipas ng ilang oras, sina Roman ay nasa Roma at kasalukuyang isinasagawa ang misyon na pagnanakaw ng truck na may dala ng mga computer chip. Sina Dom at Little Nobody ay nandun na rin upang pigilan sila, ngunit hindi nila makontak ang mga ito kaya patuloy silang naghanap sa mga kalsada ng Roma. Kalaunan ay nagawang makapasok ni Ramsey at Tej sa truck, ngunit biglang nag-lock ang mga pinto at hindi makontrol ang manibela. Ito pala ay kinokontrol ni Dante gamit ang AI weapon ni Cypher, at pinasabog niya ang isang sasakyan. Natanggap ni Dom ang report ng pagsabog kaya agad silang pumunta doon. Nagawang makapasok ni Tej sa loob ng truck at nakita ang isang malaking bilog na bomba sa halip ng mga computer chip. Ang walang magawa na si Dante ay balak na pasabugin ang Vatican gamit ang bombang ito. Kalaunan ay nagawang makontak ni Dom sina Ramsey at nalaman ang kanilang sitwasyon. Binanggit ni Little Nobody na kaya niyang madisarm ang bomba kung magagawa nilang mapatigil ang truck upang mahawakan niya ng aktwal ang bomba. Nakaisip ng ideya si Dom upang puwersahang mapatigil ang truck, ngunit binuksan ni Dante ang likod na pinto upang mapakawalan ang bomba. Nagawa nilang mapabagsak ang truck, ngunit ang bomba ay nakalabas at gumulong sa kalye. Hinabol ni Dom at Letty ang bomba upang mapatigil ito, habang si Dante naman ay isinumbong sila sa mga otoridad.
Pinuntahan ng mga pulis ang truck, ngunit nagawa na palang makatakas ng grupo ni Roman. Sumakay ng motor si Dante upang sumali sa kasiyahan. Nakita siya ni Letty at nagpas siyang habulin, habang si Dom naman ay patuloy sa paghabol sa bomba at hinahabol rin siya ng mga pulis. Nabangga ng bomba ang isang gasolinahan na nagdulot ng pagsabog, ngunit sa kabutihang palad ay hindi sumabog ang bomba dahil sa bakal nitong katawan. Nang malapit na namang mahulog ang bomba, binangga ito ni Dom upang mapatigil. Nagtagumpay siya at agad na ipinaalam ito kay Little Nobody, ngunit nilagyan ng pampasabog ni Dante ang kanyang sasakyan. Agad siyang binalaan ni Letty patungkol dito, kaya noong sumabog ang sasakyan ay nakaligtas ang lalaki. Gayunpaman, ang tumalsik na sasakyan ay tinamaan ng bomba, na naging dahilan upang gumulong muli ito. Patuloy itong hinabol ni Dom habang si Letty naman ay porsigido sa paghuli kay Dante. Ngunit kalaunan ay na-corner siya ng mga pulis at nakawala si Dante. Inactivate ni Dante ang bomba at mayroon na lang 30 segundo si Dom upang iligtas ang Vatican sa pagsabog. Si Dom at ang bomba ay nasa isang tulay malapit sa ilog, kung saan sinubukan niyang patigilin sa paggulong ang bomba ngunit hindi nagtagumpay. Sa kabila ng paghihikayat sa kanya ng grupo na sumuko na lang, hindi naubusan ng malupit na ideya si Dom. Ibinangga niya ang kanyang sasakyan sa isang construction crane na nagdulot upang matamaan ang bomba at mahulog sa ilog. Sumabog ang bomba sa ilog, na nagdulot ng malakas na pagyanig at malawak na shockwave. Nagawang makaligtas ni Dom at maiwanan ng mga pulis, ngunit si Letty ay nahuli. Ibinulong ni Dante sa kanyang sarili na sa pamamagitan ng paghihirap ni Dom ay mapupunan niya ang kanyang kapalaran, at lahat ng ito ay simula pa lamang. Ibinalita sa buong mundo ang tungkol sa nangyaring pagsabog at ang grupo ni Dom ang itinuturong gumawa nito at itinuring silang mga terorista. Sa headquarters ng ahensya, nakipagkita ang babaeng nagngangalang Tess sa lalaking nagngangalang Ames. Si Tess ay ang anak ng dating namumuno sa ahensya na si Mr. Nobody, ngunit dahil ito ay bigla na lang nawala at si Little Nobody ay natanggal sa posisyon, si Ames ngayon ang kasalukuyang namumuno sa ahensya. Naniniwala si Ames na ang grupo ni Dom ay kriminal at terorista, ngunit hindi naniniwala si Tess sa mga paratang nito dahil alam niyang nanatiling marumi ang grupo sa tingin ng iba upang maging malinis ang ahensya. Hiniling ni Tess na tulungan sila, ngunit tumanggi si Ames at sa halip ay nagutos ng paghuli o pagpatay sa grupo ni Dom. Binalaan ni Ames si Tess na huwag humadlang sa kanyang paraan, kaya umalis na si Tess na may balak na gumawa ng sariling hakbang. Samantala, habang pinagmamasdan ang nangyaring pagkawasak sa paligid ng Roma, nilapitan si Dom ni Queenie, ang ina ng dati nilang kasamahan na si Shaw. Pinaalam nito sa kanya ang tungkol sa pagkakadakip ng ahensya kay Letty at ang pagiging wanted ni Dom at ng kanyang grupo. Sakay ng eroplano ni Ames, inutos niya na i-online ang advanced na tracking device na tinatawag na God's Eye upang hanapin ang team ni Dom, ngunit nalaman niyang ninakaw na pala ito ni Tess. Gayunpaman, alam niyang may iba pang pamilya si Dom kaya inutos niyang dakpin ang mga ito. Kalaunan, si Little B ay naglalaro ng video games kasama ang kanyang tiyahin na si Mia, ngunit bigla silang sinugod ng mga tauhan ni Ames para hulihin ng buhay ang dalawa. Sa kabutihang palad, dumating kaagad ang isa pang kapatid ni Dom na si Jacob para iligtas sila. Nilabanan ni Jacob ang mga nanghimasok, at dahil sa tulong ni Mia, nagawa nilang mapabagsak ang lahat ng ito. Lumabas sila para tumakas, at dahil sa utos ni Dom na kunin ni Jacob si Little B, ibinigay ni Mia sa kapatid ang pangangalaga sa bata. Samantala sa Roma, pinuntahan ni Tess si Dom sa isang bar para mag-usap, kung saan sinabi niya ang tungkol sa pagtugis ni Ames sa kanyang grupo at ipinakita rin ang ninakaw niyang God's Eye. Ipinaalam niya rin sa kanya na ang taong nagbibigay sa kanya ng problema ay si Dante, ang anak ng pinatay nilang si Hernan Reyes. Hiniling ni Dom na dalhin siya ni Tess sa Rio de Janeiro para makita si Dante at hiniling niya rin na pakawalan nila si Letty. Ang huling hiling ni Dom ay tila imposible dahil dinala sa black site si Letty, ngunit sinabi niya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Samantala, sina Roman ay lumabas sa isang container at nakarating sa London, habang si Jacob naman ay dinadala si Little B sa meet-up place nila ni Dom. Pinuntahan ni Tess si Letty upang ipaalam na ipinadala siya ni Dom para itakas, kaya binigyan niya siya ng isang plano upang magawa iyon. Nakarating si Dom sa Rio de Janeiro at nakita ang kanyang matalik na kaibigan doon na si Jogo, at maging ang nakababatang kapatid ni Elena na si Isabel. Kalaunan ay dumating na rin si Dante doon, at ipinaalala niya kay Dom ang kanyang ama. Sinabi ni Dante na kinuha niya ang kanyang ama mula sa kanya noong ninakaw nila ang kanilang pera at iniwanan lamang sila ng paghihirap. Kaya sinabi ni Dom na pumunta siya dito upang wakasan ang paghihirap na iyon, at binanggit rin na hindi nila ginamit ang mga pera nila at sa halip ay sinunog. Kalaunan, nagkatutukan ng baril ang bawat grupo ni Dom at Dante,
kaya nag-alok ng deal si Dante sa kanya, kung saan magkakarera sila at kung mananalo si Dom ay makukuha niya si Dante. Pumayag naman si Dom, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay nilagyan pala ng bomba ang ilalim ng sasakyan ni Isabel at Jogo. Nang magsimula ang karera, inutusan ni Dante si Dom na pumili ng kanyang ililigtas sa dalawa. Sa una ay hindi makapagdesisyon si Dom, ngunit sa huli ay pinili niyang iligtas si Isabel, kaya pinasabog ni Dante ang sasakyan ni Jogo at pinatay siya. Gayunpaman, niloko ni Dante si Dom at binalak na ring patayin si Isabel, kaya agad na kumilos si Dom at nagawang matanggal ang bomba bago ito sumabog. Nagawang makatakas ni Dante, habang nagawa namang malabas sa sasakyan ni Dom si Isabel. Samantala, ginagamot ang sugat na natamo ni Letty mula kay Tess, at noong siya'y magising, nakita niya sa kanyang tabi si Cypher na ginagamot rin. Kinabukasan, gumawa muli ng hakbang si Dante upang pahirapan ang pamilya ni Dom, kung saan inubos niya ang lahat ng pera ng grupo ni Roman. Plano ng grupo ni Roman na makaalis sa lugar na ito at makipagkita kay Dom sa meet-up place, ngunit alam nilang pinaghahanap sila ng ahensya kaya kailangan nila ng mga armas para makalaban. Ngunit nang mapagtanto nilang nahak at naubos ang kanilang pera, nawalan sila ng pag-asa. Gayunpaman, ibinunyag ni Roman na hindi niya inilagay ang kanyang pera sa bangko at sa halip ay inilagay niya ang mga ito sa kanyang katawan. Ngayon ay mayroon na silang magagamit na pera upang makapagpatuloy. Samantala, nalaman ni Ames ang tungkol sa pagbisita ni Tess kay Letty at nakita nilang nagmula siya sa Brazil bago ito nangyari, kaya napagtanto ni Ames na naroon si Dom. Nagkaroon ng nakakaiyak na pag-uusap si Dom at Isabel patungkol kay Elena, na isang dating pulis. Binanggit ni Isabel na ang kanyang kapatid ay inialay ang kanyang buhay upang pabagsakin ang pamilyang Reyes matapos napatayin nila ang dati nitong asawa, at sa tingin ni Isabel ay nasa kanya pa rin ang mga files nito. Sa kabilang banda, isinama ni Ramsey ang grupo para puntahan ang dati nitong kaibigan na si Bowie, na nagpapatakbo ng isang notorious na black market. Nais ni Ramsey na bumili sa kanya ng mga armas at masasakyan, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang ipinagkanulo sila nito para sa reward na nakapatong sa grupo, matapos na makita ang kanilang larawan at lokasyon na ipinadala sa ahensya. Dahil paparating na sa kanila ang ahensya, agad na umalis doon ang grupo. Samantala, matapos magpakawala ng nakakalasong usok si Cypher sa mga scientist, pinakawalan niya ang kanyang sarili at maging si Letty. Hiniling ni Cypher na tulungan siyang isagawa ang pagtakas, ngunit dahil hindi pa rin naniniwala si Letty sa kanya, inatake niya ito at nagkaroon sila ng pag-aaway. Naging marahas ang paglalaban ng dalawa, hanggang sa huli ay nagawang mapabagsak ni Letty si Cypher. Nang makita ni Dom at Isabel ang file tungkol kay Dante, nalaman nila na ito ay may sakit sa pag-iisip mula pa pagkabata. Naging may-ari si Dante ng ari-arian ng kanyang pamilya mula nang mamatay ang kanyang ama at ibinenta niya ang lahat maliban sa lumang istasyon ng pulis. Plano ni Dom na pumunta doon para maghanap ng mga kasagutan, ngunit nang siya'y lumabas sa bahay ni Isabel, nakita niyang sinusundan siya ni Ames. Gayunpaman, sinenyasan ni Dom ang mga lokal upang harangin ito. Pinalibutan ng mga lalaki si Ames at balak na nakawin ang kanyang relo, ngunit pumalag si Ames at binugbog silang lahat. Samantala, dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpasya si Han na pumunta kay Shaw upang hingin ang kanyang tulong. Inakala ni Shaw na pumunta si Han upang maghiganti kaya agad siyang inatake. Habang sila'y nag-aaway, biglang dumating ang mga pinadalang tauhan ng ahensya upang hulihin sila, kaya agad na pumalag ang dalawa upang pabagsakin sila. Matapos lang ang ilang bakbakan, nagawa nilang mapatay ang lahat. Sa kabilang banda, nakarating si Dom sa lumang istasyon ng pulisya at nakita ang headquarters ni Dante. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Dante, na nagsabi sa kanya na puntahan siya dahil binihag niya si Isabel. Di nagtagal, naabutan si Dom ni Ames at ng kanyang mga tauhan, kaya wala nang ibang magagawa si Dom kundi sumuko sa kanila. Samantala, sinubukan ni Letty na tumakas ng mag-isa, ngunit pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nasa gitna sila ng Antarctica. Bumalik siya sa loob at sa wakas ay pumayag na sa plano ni Cypher na sabay na pagtakas. Sa kabilang banda, nalaman ng grupo na ginamit ni Dante ang kanilang pera upang bumili ng isang hukbo ng mersenaryo para tugisin silang lahat. Hindi lang ang pamilya ni Dom at mga malalapit sa kanya, kundi pati na rin ang lahat ng tumulong sa kanila, kabilang na ang ina ni Shaw na si Queenie. Nang malaman iyon, agad na kumilos si Shaw upang maghanda at binigyan ng masasakyan na eroplano ang grupo, bago sumakay ng sasakyan upang iligtas ang kanyang ina. Habang dinadala si Dom sakay ng truck, biglang inatake sina Ames ng mga mersenaryo. Lumabas ng sasakyan sina Ames at Dom upang labanan ang mga mersenaryong binayaran ni Dante. Sila ay nasa parehong tulay kung saan pinatay ni Dom ang ama ni Dante. Matapos ubusin ang karamihan sa mga mersenaryo, pinatigil ni Dante si Dom at pinagbantaan ang buhay ni Isabel.
Gayunpaman, biglang dumating si Tess at pinatay ang natitirang mersenaryo bago tinutukan ng baril si Dante. Dahil na corner na, pinakawalan ni Dante si Isabel, at pagkatapos ay sinimulan ni Dom ang pagbugbog sa baliw na lalaki. Ngunit si Dante ay mayroon palang backup na plano, kung saan dumating ang isang chopper at nabaril si Tess at maging si Ames. Bago pa mabaril si Isabel, niligtas siya ni Dom at ginawang pangsangga ang pinto ng kotse. Kinuha ni Dante ang God's Eye mula kay Tess, bago siya umalis na may pagbabanta kay Dom tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak na si Little B. Nilapitan ni Dom si Tess na may tama sa balikat, at dinala siya sa sasakyan upang dalhin siya ni Isabel sa ospital. Si Ames ay nakaligtas rin dahil sa kanyang vest, at alam niyang nagkamali siya sa paghuli kay Dom, kaya upang makabawi ay nagpasya siyang tulungan si Dom na iligtas si Little B. Samantala, nakarating na sina Jacob at Little B sa Portugal, at pumasok sila sa silid kung saan nila hihintayin si Dom. Nagpasalamat si Little B sa kanyang tiyuhin, at pagkatapos ay nakita niya ang sasakyan ni Jacob na mayroong mga rocket launcher. Dahil sa tulong ni Shaw, nagawa ng grupo ni Roman na makasakay ng eroplano para makapunta sa Portugal. Nalaman ni Ramsey na ginamit ni Dante ang God's Eye para malaman ang lokasyon ni Little B at saka nagpadala ng mga mersenaryo doon. Agad na naalerto si Jacob sa mga paparating na kalaban at tumakas sila gamit ang kanyang sasakyan na may rocket launcher. Nakita sila ni Dante mula sa malayo at pinadala ang lahat ng mersenaryo para habulin sila. Gamit ang rocket launcher, nagagawang malagpasan ni Jacob ang ilan sa mga humahabol, at kalaunan ay sumali na rin si Dante sa habulan. Nang makapunta sila sa highway, nakarating na rin doon sina Ames at Dom sakay ng eroplano, at bumaba si Dom sa pamamagitan ng pagpapahulog sakay ng kotse dahil walang mapaglalandingan. Nagawa niyang maharangan ang daan ng mga mersenaryo, at muling nakita ni Dom ang kanyang anak at kapatid. Inutusan niya silang sundan siya para pumunta sa eroplano ni Ames, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nagawang makasunod pa rin sa kanila ni Dante. Nang makapasok sila sa tunnel, nag-jam ang rocket launcher ni Jacob, kaya hindi nagdalawang isip si Little B at agad na pumunta sa likod upang ayusin ito. Ngunit bago pa man makabalik si Little B sa loob, naabutan sila ni Dante at dinukot ang bata. Ang masaklap pa, tumagas ang gasolina ng sasakyan ni Jacob at bumagal ang kanyang takbo kaya hindi niya naabutan si Dante. Dahil may paparating na maraming mersenaryo sa tapat ni Dom, nagpasya si Jacob na isakripisyo ang sarili, kung saan ginamit niya ang rocket launcher upang italon ng sasakyan patungo sa mga kalaban at pinasabog silang lahat. Nagawang makadaan ni Dom at nalungkot sa pagkamatay ng kapatid, ngunit mas lalo itong nagpasiklab ng kanyang galit kay Dante. Di nagtagal, dalawang chopper ang nagpakita at ikinabit ang sasakyan ni Dom upang subukang pabagalin siya. Gayunpaman, ginamit ni Dom ang kanyang nitros upang mas bumilis, at nagawa niyang mapabagsak ang dalawang chopper. Pagkatapos nun, kinausap niya ang kanyang anak sa radyo at sinabi sa kanya na gamitin ang kanyang instincts para magpasya kung kailan siya tatalon. Ang plano ni Dom ay matagumpay, at nabawi niya si Little B mula kay Dante. Kasama ang anak, nagpatuloy si Dom upang pumunta kay Ames, ngunit nang makarating sila sa dam ay na-corner sila ng dalawang trap. Kinausap sila ni Dante mula sa itaas at ibinunyag niya na kasama ang lahat ng ito sa kanyang plano. Ngunit bago durugin ng mag-ama, ipinakita ni Dante ang isa pang sorpresa, kung saan ang grupo ni Roman ay paparating na rin sakay ng eroplano. Sinubukan ni Dom na pagbalaan sina Roman, ngunit mayroon nang nagpakawala ng rocket at tinamaan ang eroplano. Ang may gawa pala nito ay si Ames, na nabunyag na kaalyado ni Dante sa simula pa lang. Siya ay business partner ng kanilang pamilya, ngunit noong panahong ninakaw ni Dom ang safe, pumanig ng alyansa si Ames kay Dante para maghiganti. Sa oras na dudurugin na sina Dom ng mga trap, hindi naubusan ng ideya si Dom at itinalon ng sasakyan sa dam. Habang sila ay pababa, hinahabol sila ng mabilis na apoy ngunit ginamit ni Dom ang nitros upang mas bumilis, at kalaunan ay bumagsak sila sa tubig. Lumangoy ang mag-ama at nagawang makaahon, ngunit sinabi ni Dante na oras na para sa kanilang kamatayan, kung saan inactivate niya ang mga bomba na nakalagay sa paligid ng dam. Sa huling eksena, naglalakbay sina Cypher at Letty sa nagyayelong lugar, nang biglang nagpakita ang isang submarine. Lumabas ang isang babae mula dito, at ito pala ay si Giselle, ang matagal na nilang kapamilya at inakalang patay na. Sa post-credit scene, makikita ang isang team ng mga opisyal na pinasok ang isang abandonadong mansyon.
Ang leader ng team ay nabunyag na si Hobbs, ang dati ring kasamahan ni Dom. Nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula kay Dante, at nahayag na si Hernan pala ay hindi napatay ni Dom sa sasakyan, ngunit sa halip ay binaril siya ni Hobbs sa kanyang kamatayan. Binanggit ni Dante na darating siya para sa kanya upang pahirapan rin, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.